7 buwan mula ang malagim na trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party noong April 26. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Siko. Si AJ ang isa sa mga lubhang nasugatan at patuloy pang lumalaban tungo sa recovery. Ang ina ni AJ, ipinaglalaban daw ang kaisa-isang anak at may panawagan sa mga organisasyon na kumakalap ng pondo sa ngalan ng trahedya. Ang eksklusibong panayam mula kay Rhea Santos. Ang hirap bilang magulang, bilang ina, lalo na't ikaw lang nagpalaki, napakasakit. Na nagbalik siya sa pagkabata niya mula sa umpisa, nag-uumpisa na naman ako. Kung ano yung karanasan ng baby siya, ganun-ganun uli ang nangyayari sa ngayon. Sa una at eksklusibong pagkakataon, nagsalita ang ina ni AJ Siko, biktima ng trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party noong April 26. Inimbitahan niya kaming pumasok sa silid ni AJ sa isang care home sa Vancouver. Naroon ang mga kapatid ng ina ni AJ na tinuturuan ng kanilang pamangkin. Umaasang magsambit man lang ito ng ilang salita. Ay, Alam niya pag may picture, oh. love. Pumapose talaga. You. Say you. You. Ang 30 taong gulang na si AJ nakipagkulitan naman sa kamera ng telepono. Ang pagngiti raw ni AJ, malaking development ayon sa kanyang ina. Yun ang progress niya. Sa loob ng 7 buwan na nangyari to, yun ang pinaka-progress niya ngayon. Na nakikipag-communication siya. Yun nga lang, hindi pa siya nakakapagsalita hanggang ngayon. Malapit na. Darating na. Malapit na dumating. Makapagsalita na siya. Lahat. Hindi imposible. Basta pinagsisikapan namin. Lahat. Na makakalakad siya. Di iniiwan ni Josie si AJ ng walang bantay. Nakayapos nga daw ang kanyang nag-iisang anak sa kanya kapag natutulog. Ang 63-year-old na ina ni AJ, retiradong care aide, na halos 3 dekadang nagtrabaho sa ospital. Di inakalang babaguhin ng isang trahedya ang buhay ng kanilang pamilya. It's hard. It's hard for me. But I'm trying my best. I'm trying to be strong. I'm not allowed to get sick for him. I'm start from the beginning again, changing diaper every night, every day. But it's okay as long as I know that he's getting better. Nagpapasalamat ang ina ni AJ sa tulong ng mga kaanak at kaibigan ng anak na patuloy ang fundraising para sa recovery ni AJ. Pero ibinahagi ang hinanakit sa organizer ng Lapu-Lapu Day Block Party na Filipino BC. Bagamat may iniabot daw na tulong ang organisasyon sa unang 3 buwan mula nang mangyari ang trahedya, di raw ito sapat sa pinagdadaanan pa rin ng pamilya. Parang binaliwala na lahat ang nangyari na diyan na lang kayo, tapos na kayo. At saka yung tulong na, meron ba naman tulong na bibigay sa iyo, merong limit, 90 days mandate para lang makatulong sa biktima. Tama ba yun? 90 days. Ang 90 days ng anak ko nasa critical pa. Sasabihan ka ng gano'n na dapat 90 days lang ang tulong na ibibigay namin sa inyo. Parang sampal pa sa amin yun na sinabi na gano'n. Sa pahayag na ipinadala ng Filipino BC sa Omni News, dapat daw maglaan ng pondo para sa sustainable support ang gobyerno sa daan-daang apektado ng trahedya noong April 26. Di raw sapat ang generosity ng publiko para sa ongoing recovery ng mga apektado. Ayon pa sa grupo, ibinahagi raw ng mga biktima na di maayos ang programa ng gobyerno pagdating sa core support, kung kaya't marami sa kanila umaasa sa Filipino BC at sa grantees ng Kapwa Strong Fund. Abono na kami, 7 buwan ni isang malaking organisasyon na pangsuporta sa aming buong pamilya, wala. Lahat ng fundraising, ng malalaking fundraising, hindi namin alam kung saan nakakapunta, saan nakakarating. Hindi lang ako. Ang Filipino BC sinabing higit $2 milyong ang nakolekta ng United Way BC mula sa public at corporate donors para sa Kapwa Strong Fund. Ibinigay daw ito sa higit 40 charities na nagbibigay ng agaran at pangmatagalang assistance. Makikita raw ang lahat ng pinaglaanan nito sa interim report ng United Way BC. Ayon din sa ina ni AJ, wala rin daw kumukonsulta sa kanila ukol sa mga plano para sa benefit concert o anumang planong memorial sa susunod na taon. Biktima na kami, binibiktima pa. Sana kung sakali man,
Huwag na lang gamitin yung Lapu-Lapu event para makakuha sila ng fundraising. Walang dumarating sa amin hanggang ngayon. Kaya sana na lang, maawa na lang sa amin mga naging biktima, huwag nang gamitin pa. Ihinto na nila kung di man lang nila bibigyan ng mga suporta. Sa pahayag na ipinadala ng opisina ni Vancouver Mayor Ken Sim, nakikipagtulungan daw ang kanyang opisina sa Vancouver Police Victim Services para masigurong ang lahat ng biktima at ang kanilang pamilya ay may access sa impormasyon sa suporta at resources. Wala raw kinalaman ng syudad sa pag-direct o pag-allocate ng pondo na bunga ng fundraising efforts ng iba't ibang grupo. Patuloy daw ang pakikipag-usap ng kanyang opisina sa ilang community partners para sa potensyal na benefit concert na planong isagawa sa unang taon ng anibersaryo ng trahedya. Sa video naman na ibinahagi ng ina ni AJ, di man ito nakakapagsalita, maririnig naman ang bigkas nito ng ilang salita kapag kumakanta. Ibang Paskong araw ang dadanasin ng mag-inang Josie at AJ. Pero sa kabila nito, lubos pa rin ang pasasalamat ng ina sa bawat milagro na nakikita sa kanyang anak. Anak, lakasan mo ng loob mo. Kaya natin to, lalaban tayo hanggang sa huli, hanggang makuha natin ang kasagutan at hustisya para sa nangyari sa inyong dalawa ng pinsan mo. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.